Nako, nag-iba na ang tunog, boses, statement ng ating Pangulong Marcos Jr. sa isyu ng ICC na kinasasangkutan ang mga kasong ipinail ng mga Pilipinong biktima ng nakaraang administrasyon. At dito sa pahayag na ito ng Pangulo, pakinggan po ninyo ito, ang pinanguhugutan dito ay dahil din sa mga sinasabi ni Duterte. Parang si Duterte rin pala ang nagpapahamak sa kanyang sarili. Pakinggan po niyo itong mabuting ito, itong balitang ito. Ito yung report ng GMA7, isa po sa mga lehitimong news organization dito sa ating bansa. Pakinggan natin ha. Tingnan natin kung makukuha lahat itong detalye na kanyang sinasabi. Mahalaga ito, kakaiba. I'm asking the Ito, si Duterte muna, ICC pakinggan natin. to hurry up, Hurry up! and if Nagahamon. possible, they can come here and start the investigation tomorrow. Dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mismo nang galing yan, hindi napipigilan o pakikilaman ng pamahalaan ang investigasyon ng International Criminal Court sa Duterte Drug War ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. If yun ang gugustuhin ni PRRD, Yan. hindi naman kami President Marcos. haharang doon sa mga ICC. Hindi lang kami tutulong. Ngunit kung pumapayag siya na makipag-usap siya o magpaimbestiga siya sa ICC, nasa kanya yun. Wala nang kaming desisyon doon. Yan. Sabi naman ng Justice Department, kahit kumalas sa Pilipinas sa ICC, nananatili naman tayong miyembro ng Interpol. Kaya kapag idinaan ng ICC sa Interpol ang isang request, obligado tayong tugunan ito. Kahit kasi Pilipinas, humihiling sa Interpol na maglabas ng red notice laban sa isang tao, tulad sa kaso ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Teves. Pero sabi ng Pangulo, ibang usapan pa rin ang mismong hakbang naman ng ICC. We have obligations to Interpol and we have to live up to those obligations. We'll see. We'll see how far it goes. We'll see what the ICC does. Dati nang kinukwestiyon ni Duterte ang jurisdiction ng ICC, bagay na inulit niya kagabi. Ang problema, walang jurisdiction. Yan ang kanyang paniniwala. Duterte. Ibo muna ako ng jurisdiction before anything else. Before we move, jurisdiction muna. Yan. May jurisdiction ba sila? Meron, sabi ng ibang Jurisdiction naman abogado. ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Pero mahalaga ang kooperasyon ng pamahalaan. May jurisdiction ng ICC at pwedeng magpatuloy yung investigation. Yeah. At kulang na lang ay ang cooperation, una ng Pilipinas at essentially ng mga akusado. Pero bukod sa ICC, mismong PNP at Justice Department ang tumututok na sa pag-amin ni Duterte sa pagpatay, pagtatanim ng ebidensya at pagbibigay ng pabuya sa mga pulis para pumatay. Grabe, no? Sa kabila kasi na ikinumpisal, wala pang linaw kung sino ang papanagutin sa extrajudicial killings kaugnay ng Duterte Drug War na ikinasasama ng loob ng mga naulila ng mga biktima. Kami yung namatayan pero parang wala man lang Ito, mga biktima. pagsisisi. Wala man lang konting simpansya sa buhay na nawala. At paulit-ulit niyang sinasabi galit siya sa kriminal kaya ipapapatay niya. Hindi po kriminal ang asawa ko. All of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, if that will result in a case being filed here in the Philippines, we will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Si Boying Rimulya. Ayon naman sa ICC, may nagpapatuloy na investigasyon ng Office of the Prosecutor sa mga krimeng naganap sa Pilipinas kaugnay ng war on drugs sa pagitan ng November 2011 at March 2019. Ayan o, so malinaw yan. Nakita nyo, sunod-sunod po yung mga nagsalita na interview. Si dating Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte, yung mga naging biktima, si Atty. Conte, si Justice Secretary Rimulya, at iba pa. Ayan po. Ang sinasabi ni Duterte, wala daw jurisdiksyon. Ang sabi ng mga abogado, merong jurisdiksyon dahil nangyari ang krimen bago nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Nangyari ang krimen mula 2021 hanggang 2028 or 2017. Pero umalis tayo sa ICC 2018, na-aproban ay 2019. So pasok doon, yun ang sinasabi. Ang lumalabas dito tulad ng inulit ko,
Ang pahayag ni Pangulong Marcos na tila nag-iiba na ngayon ay kasi nga base sa paghahamon. Naghahamon kasi si Duterte. Harapin ko kayo, puntahan ko kayo. Uy, speaking of puntahan, alam ba nyo may bagong balita ngayon? Pero medyo masakit yan. Nag-o-offer na ng pamasahe ang mga biktima. Kung gugustuhin talaga ni Duterte magpunta doon sa Europe para harapin ang investigasyon. Kasi imagine, yung mga naging biktima, ang kailang pamilya ay nawala, mga anak, asawa, lahat, apo, lahat ng mga biktima ng nakaraang gobyerno. Sila ngayon nagbo-volunteer, magtapong-tapong, mag-share-share ng pera para daw sa pamasahin ni Duterte. Kung gusto talaga nito pa rin niya na siya ay magpunta ron. Kasi sabi niya doon sa committee, pupunta ako doon para makamamasyal ako. O sila magpunta rito, haharapin ko. Ayan, kaya po, yung sobrang, paano natin i-describe yan? Kadaldalan, marami sinasabi si Duterte kasi parang pag nagsasalita, kahit ano sasabihin eh. Kahit na alam niyang delikado siya. Pero ayan na, on record at ang kanyang sinabi, pinatulan. Ngayon, kung mapapansin niyo, iba na ang statement ng Malacanang. Kung gusto niya magpa-imbestiga, hindi namin siya pipigilan. Hindi rin namin papakialaman ng ICC. Pero, pag dumating ang warrant of arrest at dala ng Interpol, susuportahan ng gobyerno ang Interpol, hindi makakatanggi. Ayon kay Justice Secretary at ayon sa Malacanang. Kahit kay Pangulong Marcos, sabi niya, aba, member tayo ng Interpol. Hindi natin pwedeng ibaliwala. Kapag dumating ang Interpol at may dalang warrant of arrest, hindi niya pipigilan ng Interpol. Sabi nga ng PNP, tutulungan nila ang Interpol. O sino nagpapalala ng sitwasyon? Hindi ang gobyerno. Hindi ang Interpol. Hindi ang ICC. Hindi ang mga biktima. Si Duterte mismo. Kasi nagyayaya siya na kanya daw haharapin doon sa abroad o dito. O edi sabi ng Malacanang, go ahead. Hindi ka namin pipigilan. Ayan, di ba? O sino may kasalanan? O kayong mga taga-suporta ni Duterte, naiintindihan ba niyo itong balita? O sarado pa rin ang isip nyo? Bulag-bingi pa rin kayo sa katotohanan? Si Duterte ninyo ang nagpapahirap sa sarili niya. Si Duterte nyo ang pinanggagalingan ng balita. Kaya nagre-react ang palasyo. Kaya nagre-react ang mga opisyales. No one is above the law. Ayun o, delikado. Kaya inuulit ko, nag-iba na ang magiging hakbang at sinasabi ng national government under President Marcos Jr. dahil na rin sa ingay at paghahamon. Sabihin natin, nagyayabang na rin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakinggan naman ninyo yan. Any comment, reaction, malaya po kayo. Please, like, share ng ating mga video. Sabi ko naman sa inyo, marami mga development na bigla-biglang lalabas yan. Walang holiday ang ating paghahatid ng mga impormasyon para sa inyong kaalaman. Para sa inyo ito, ng mga viewers, followers, subscriber ng Mike Abe Opinions at saka po itong MA Pinoy TV.